Okay. Okay. Continuation natin, no? Dito tayo sa consent form. Yung sinasabi kanina, no? First, individual must give their consent freely without the use of force, duress, or coercion. Ibig sabihin, kung magpa-participate sila sa research, hindi dapat sila pinilit. Paano pinilit? Baka mamaya naman, no? Bina-blackmail mo na, sige, pag di ka sumali sa research ko, ilalabas ko yung mga, ano natin, mga masasama mong chat. Ganun, no? Mamaya, inaano mo pa, no? Kino-coerce mo pa, no? Bina-blackmail mo. So, bawal yun, syempre, no? Next, second, they must be free to drop out of the experiment at any time. Now, kung makikita nyo, yung consent form natin, may nakalagay doon, no? Na if ever they don't want to continue, pwede silang mag-drop dun sa experiment without explaining anything. And ayun yung ethical na dapat talagang reaction natin doon. Hindi natin sila kailangan pagpaliwanagin. Hindi yan parang ano relasyon na kailangan mo ng na kailangan mo ng closure. Kung sinabi niya na ayoko lang po mag-participate, sabi mo sige po. Pasensya na po. You can leave now. If you want to leave po, if you don't want to continue the interview, the experiment, o the research, o kung ano man, you are free to leave na po. Salamat po. Ganun lang. Hindi mo na yung sasabihin na, o mamaya, pina-Starbucks na kita kanina, pinaka-pinakita. Sabi nga, ayaw mo nang sumama sa experiment. Hindi pwede po yun. That's very unethical. Eh, siya na ngayon nagkusa na sumali sa experiment ko eh. That enough is, ano na, parang malaking tulong na yun sa'yo. Okay? Next, third, researcher must give subjects a full explanation of the procedures to be followed and offer to answer any questions about them. And pag nakita niyo yung consent form natin, nakalagay doon na paliwanagan ba sila, na intindihan ba nila yung nangyayari. Kasi, bawa sa mga experiment, kailangan nakalagay kung ano yung pagdadaanan nila doon. Halimbawa, dito po sa experiment, iinom po sila ng mga drinks. Katulad sa una natin experiment, no, hot and cold, no. Inom po sila ng mga drinks. O kaya, sabihin nyo, dito po sa experiment na to, ano po kayo, manonood po kayo ng mga horror clips, horror movie clips, no. So dapat alam nila, bakit nila dapat malaman yun? Para pwede silang mag-decline kung ayaw nilang sumali kasi manonood pala ng nakakatakot. Ayoko po niyan, hindi po ako fans ng mga horror movie. Ayoko po niyan. Tsaka isa pa, ano yung importante doon? If there are medical concern, halimbawa may sakit siya sa puso, pwede siyang atakihin. Pwede siyang magkaroon ng heart attack dahil dun sa panonood na yun. Eh at least, in the first place, alam niya kung sasali ba siya o hindi. Imagine mo, hindi niya alam na manonood siya ng horror clip, no? Sabay inatake siya throughout the experiment. Kasalanan niya po yun. Kasi hindi niya na-inform sa kanya eh. Kaya, meron po tayong information sheet sa ating consent form, sa mga forms na pinipirmahan ng mga participants, nakalagay po doon, nakalagay doon yung, nila, yung pagdadaanan nila. So, for example din, halimbawa, sasabihin nyo na, dito po i-interviewin po namin kayo regarding your past experiences regarding your sexual assault. 'Di ba? Kung that's very sensitive to them, at least alam nila sa una pa lang na baka may ganung mangyari, hindi na sila tutuloy. So, yun yung pinupunto natin. Na dapat alam nila may explanation ng mangyayari na kung ano ba yung pagdadaanan nila. Kailangan masagot nyo yun. Number four, fourth, researchers must make a clear potential risks and benefits of the experiment. If there is any possibility of pain or injury, researcher must explain this in advance so that subjects know what they are getting into before they agree to participate. Again, parang yun lang yung sinasabi natin kanina. Bawa din kung may risk na baka mamaya magka-heart attack sila o kaya magkaroon sila ng mga food allergy, no? Dapat alam nyo na dito po, papakainin po namin kayo ng mga food that contains egg. If you have a food allergy dun sa egg or so kung saan man kayo may allergy sa food, please tell us now kasi po hindi na tayo magkukontinue ng experiment kung meron pong ganun. Fifth, a researcher must provide assurance that all data will remain private and confidential. Siyempre, kailangan lahat ng data po sa research, sa inyo lang po yun, no? At confidential siya, obviously. Now, this part, yung finally na yan, that's according to the federal guidelines sa Amerika yan. Finally, according to the federal guidelines, subject may not be asked to release the researchers.
study sponsor, institution, or other agents from liability or to waive their legal rights in the case of injury. Ito lang po ang punto niyan. Hindi pwedeng, halimbawa, sasabihin nung nagpapa-research o nung mga estudyante ng KABSU, sabi nila, pag po may nangyari sa inyo, labas po kami dyan ha. Kung magpirma po kayo ng waiver, hindi pwede yun. Kasi dapat we take full responsibility sa mangyayari. Kaya nga, beforehand, inform natin sila lahat ng pwede nating i-inform sa kanila. Kasi baka mamaya may mangyari. Okay? Next. Okay. So, tignan natin dito yung Belmont Report. So, sa Belmont Report, sa Amerika, no, diyan nagsimula yung mga ah, pag, pag-check ng mga risk sa ating mga participants o dun sa mga ah, experiment or mga procedure sa research. So kasi daw, noong 1979, the U.S. Department of Health, Education, and Welfare issued the Belmont Report, a statement of government policy on research involving human subjects. The Belmont Report contains three basic ethical principles: respect for person, beneficence, and justice. So tatlo po. So titignan natin. So, ayan, anong yung nakikita nyo? This is a black African man. Oh, African American na ano no na resident dun sa isang lugar sa sa Amerika. Now, ano yung nangyayari diyan? Oh, this is very concerning. What they did was sinaksakan nila ininjection na nila ng syphilis yung mga lalaki. Syphilis if you don't know what syphilis is, it's a sexually transmitted disease. At kayang-kaya po yung gamutin ng ano lang, ang tawag dito, amoxicillin, I think, o yung mga penicillin, mga ganun. I think basta ang punto ay easily cured. But, but, ang ginawang experiment na yan, hindi nila sinabi na ang ini-injection nila sa mga African American na mga resident sa isang lugar na yan, hindi nila sinabi na ang in-injection nila ay syphilis na sexually transmitted disease. Hindi nila sinabi. Imagine mo yun, pinag-eksperimentohan nila yung mga tao, hindi nila alam yung risk na mangyayari. Now, that was the intention. Gusto nilang malaman kung ano yung epekto ng syphilis sa katawan ng tao kapag hindi nagamot. Anong magiging worst case scenario? Since this is a sexually transmitted disease, alam nyo, ang ginawa, parang inantay talaga nila na makipag-sex yung mga lalaki doon sa asawa nila. Tapos titignan nila ano magiging side effect nun sa mga asawa pag nahawa na sila. Imagine how demonic that is, no? How evil that is. Sobrang sama. So ngayon, gusto kasi nila tignan, ay may epekto kaya sa mga tao to. Ano kaya epekto pag dito nagamot? Now, ang punto nito, sa African American resident lang yan binigay. Oo, ganun kasama yung mga Amerikano ay three pigs natin to. Doon natin sa mga sa mga black American lang natin siya ilagay. O, 'di ba? Ganun sila ka-racist. So ngayon, that's where the Belmont report comes in. After nang nangyari na yan, after ng mga kaguluhan na yan, syempre nalaman pa rin naman yan lumabas yung niyan yung baho na yan. So sabi nila kailangan mag-devise tayo ano, ng ng ano, ng ethics dun sa research pag nagko-conduct tayo. Kaya sabi kanina, 'di ba, yung mga universities tas yung mga hospitals na nagko-conduct ng research, mayroong IRB. Yung IRB ay galing din sa pinupunto ng Belmont Report. So sinasabi nila, ano yung una? First, the Belmont Report, ayan, first, the respect for person. Ayan. So maintain that every human being is an autonomous person with the right to make his or her own decisions about research. Respect for person also provides extra protection for vulnerable population, those who are economically or educationally disadvantaged prisoners or pregnant women, and individuals with diminished capacities, while respecting their self-determination to the greater extent possible. The notion of informed consent comes from the principle of respect for person. So yung consent form na ginagamit natin or informed consent sa research ay
base dun sa Belmont Report na respect for person. Again, naulit natin, sabi, ang respect for person, kailangan daw na itrato natin yung mga tao na participant ay meron silang sariling desisyon, autonomous person sila. Yun yung pinupunto natin na kung ayaw na nila mag-participate, edi ayaw nila. Hindi natin sila pwedeng pilitin. Kasi nirespeto natin yung faculty nila, yung pagkatao nila, yung choice nila kung ayaw ba nila o hindi. So yun yung pinupunto, no? Now, again, imagine niyo kasi how evil the experiment na sinasabi ko kanina, no, na sinaksakan nila ng mga syphilis, yung mga participant na hindi nila alam na yun yung nangyayari. Akala nila actually parang vaccine yun eh, yung sinasaksak sa kanila, na injection sa kanila. So sinasabi din dito na respect for person is respect for person also provides extra protection for vulnerable population. Halimbawa, yun nga, ang mga prisoner, 'di ba? Educationally disadvantaged. Halimbawa, no, wala silang pinag-aralan, hindi sila marunong magbasa at magsulat or hirap silang magbasa o kaya magsulat. Tapos, ay pwede natin itong gawing participant. Tara, utuin natin para meron tayong pag-practice ng ano. Imagine how inhumane that is. 'Di ba? O kaya, syempre, ang gawin na lang nating mga participant, yung mga prisoner kasi wala namang mga pamilya naghahanap yan eh. Yun na lang ang gawin natin. 'Di ba? Ganun ang mangyayari. And that's very terrible and that's very damning dun sa community, especially sa psychology. Kung ano yung mangyayari kapag ganun yung ginawa natin. Now, ang sinasabi pa natin dito ay nagkakaroon pa rin daw ng problema kapag yung mga tao ay halimbawa those who are intellectually disadvantaged or halimbawa cognitively impaired, halimbawa yung people with autism, people with mga learning disability, tapos sila yung gagawin natin participant. Siyempre, paano sila makakapag-consent sa sarili nila kung wala naman silang um, um, autonomy dun sa ano nila sa mga iba nilang faculties, no? So kailangan someone has to consent for them. And pag ganun, kaya sa research, no, minsan kapag mga bata yung participants o hindi sila pwedeng legally mag-consent, parents are informed. Parents are informed. Yun yung sinasabi lagi natin, no? Kailangan may respeto tayo sa mga tao. Hindi natin sila basta-basta pwedeng lang, no? Basta kuhaing participants kasi wala lang, trip lang natin yun. Okay, that's very very damning. Makakasira din yun sa psychology community. Okay? Alright. Next. The second principle is beneficence. Refers to an obligation to minimize risk of harm and maximize possible benefits to the individual. Thus, beneficence forms the basis of for the risk-benefit analysis at the core of IRB approval. Diba? Yung sa IRB nga, pag nag-a-approve daw yung IRB, kailangan tignan natin yung may benefit ba to sa mga tao. Ano ba yung benefit na sa kanila? Baka na naman mas mataas pa yung risk niyan. Parang ganun. Beneficence, however, refers to the society as well as to the individual. At times, the potential for risk to the human subject must be weighted against potential benefits the research could provide to the society. The principle of beneficence also refers to each researcher's responsibility to estimate the potential risk as truthfully and accurately as possible before proposing any research. Now, ano yung punto niyan? Sana, kung magagawa tayo ng research, may benefit yung mga tao. May benefit yung mga participant. Kasi nga, bawa, gagawa ka, katulad yung mga bata, no? They always um, suggest na, sure, yung mga, na lang, mga, ang tawag dito, ano ba yung, sino ba yung mga namamali mo sa jeep? Ayun, yung mga badyaw. Mga badyaw. Ang badyaw po, technically, hindi po yan, hindi yan Filipino citizens. Wala pong citizenship ang mga badyaw. Wala nga yung PSA. Wala nga yung birth certificate. Wala pa yung birth certificate ang mga badyaw. May ilan-ilan lang na mga badyaw na binigyan ng birth certificate, pero karamihan po wala. Kasi ina-award lang yun sa kanila. Kasi wala po sila citizenship. Now, bakit ko inuungkat yan? Minsan gusto nila, sir, ito po, gagawin namin participant yung mga badyaw para po sa kanila. Para saan? Parang gagamitin lang natin yung mga badyaw. Kasi kahit anong proposal na project na gawin mo dyan,
hindi yan tutulungan ng Filipino government. Kasi para sa kanila, hindi naman nila citizen ang mga Badyaw. Hindi po nila citizen ang mga Badyaw. Parang parang pre-roaming ang mga Badyaw, parang technically wala talaga silang citizenship. Now, bakit bakit gagastusin ng gobyerno yung proposal mo na yan, eh hindi naman nila citizen yung mga Badyaw? Parang gano'n lang lalabas dun eh. So ang punto ay, bakit mo gagamitin na participant yung mga Badyaw para sa research mo, tapos gagamitin mo lang sila? So huli, wala naman silang mapapala dun eh. Ano mapapala nila dun? Wala. Kasi yung program na gagawin mo, hindi yan papansinin ng gobyerno. Parang gano'n. So yun pinupunto ng beneficents. Dapat, yung risk, mas mataas syempre yung benefit. Baka mamaya naman, puro risk na lang. Dapat, yung benefit yung mas mangingibabaw doon. Kaya nga beneficents, no? Obligation to minimize risk and maximize possible benefit doon sa tao. So now, kaya nga lagi nating tinatanong, ano naman ngayon ang maitutulong yan sa kanila pag sila pinag-aralan mo sa research mo? Dapat, meron. Hindi pwedeng, kasi ano eh, kailangan ko ng participant sa research ko, sa thesis ko, sa experiment ko, kailangan ko lang ng participant. Ginamit ko lang sila. Anong benefit nun sa kanila? Wala. And then might as well find another participant. Okay. Last, no? Justice, the final principle, refers to the fairness in both burdens and benefits of research. For the mid-20th century, most research was conducted on patients in hospital wards, while the benefits gained went largely to the wealthy. This is an example of injustice. So yung pinupunto, no? Kailangan daw fairness in both burdens. Kailangan, kung magsasuffer sila, dapat may benefit din sila. Dapat may justice, dapat pantay. Yun ang pinupunto. Parang kanina, no? Yung sinasabi natin dun sa mga Black African man na sinaksakan ng syphilis, ng sexually transmitted disease, na hindi nila alam na yun ang nare-receive nila. So, syempre, nag-benefit yung mga hospital doon kasi research ng hospitals yun eh. Nakita nila na, may epekto pala yung ano dito kapag hindi nila nagamot, kapag nakikipag-sex sila ng meron silang syphilis. Ganun yung naging benefit. Ngayon, sino yung nagkaroon ng burden doon? Yung ng mga tao na pinag-experimentahan nila na walang kaalam-alam. So, di ba? Ayun yun. Ay, actually, yung pala yun, nakalagay pala. Another example is this Tuskegee syphilis study. That's it. Which used poor rural black men to study the effects of syphilis when it remains untreated. The infected men never received treatment, even though the penicillin, penicillin lang pala yung panggamot yan, had been discovered as the cure for the disease. Ano yung sabi ko kanina? Penicillin ba yung nabanggit ko? So, ayun nga, penicillin lang yung panggamot doon, pero hindi nila ginamot. This was unjust because the disease clearly affected people other than the poor black men, but these men were the only individuals subjected to this cruel and unethical test, no? Napaka-unjust. Hindi yun walang justice dun sa nangyari na yan. Wala silang napala dun kung hindi problema. The principle of justice requires that the researchers select their samples of subjects with an eye toward fairness to ensure that some people are not being selected simply because they are disadvantaged, readily available, or easily manipulated. Justice means that the research subjects should come from the groups most likely to reap the benefits. Again, parang yung sinasabi natin kanina, no? Kung gagamit kayo ng mga participants, kung may kukun kayong participants, sana, at the end of the research, sila yung magbe-benefit doon. Yun yung pinupunto ng justice. Kailangan fairness. Fairness for both participant and yung mga nagko-conduct ng research. Okay? Now, titignan natin yung uh, experiment ni John B. Watson. John B. Watson, known for establishing the Behavior School of Psychology, carried out one of the most influential psychology studies in the 1920s that would later on be something that would never be forgotten. Classical conditioning, first experimented by Ivan Pavlov, was used on a dog when an unconditional stimulus was used to produce an unconditional response, and a conditioned stimulus was used to produce a conditioned response. This was later on extended by Watson in his demonstration of the Little Albert experiment. In Watson's experiment, a little baby Albert was used to be conditioned. He was born to a woman who was a nurse in the Harriet Lane Home of Invalid Children.
Although raised in a hospital environment, Albert developed normally and was very stable. Ivan Pavlov was indeed able to condition a dog. Could Watson now do the same thing in humans? Now to the actual experiment itself. First off, Watson presented little Albert objects that he was not afraid of. Objects that Albert initially liked. These included fire, a monkey, a dog, a rabbit, and finally, a white rat. Albert in particular liked the white rat. From all these clips, notice Albert's positive reactions. And now comes the conditioning. To start off the conditioning, when Albert reached to touch the rat, a loud bar was struck whenever Albert reached for the rat. Here, Albert first off fell forward and was startled, but he did not cry yet. But he reached for it for a second time and heard it, and then he started to cry. Watson had indeed conditioned a fear response in little Albert. Albert was then shown a rabbit. He immediately cried and got as far away as possible from it. Then a dog was also brought in. Albert did not cry right away. He was acting cautious, and it was only when the dog came right up to his head that he began to cry and tried to get away from it. After this, a seal fur coat was brought in. Albert turned away from it and was agitated. Then Watson used a Santa Claus mask, in which invoked an even more negative response by baby Albert. From the previous experience from the white rat, little Albert suddenly became afraid of familiar objects that had the same characteristics as the white rat. This phenomenon was known as generalization. Watson then wanted to test whether the reaction would carry over in a different setting. The previous tests were done in a small dark room, but now he was brought into a larger room. He was presented with the same objects but did not show strong symptoms of withdrawal until the objects were paired with a loud noise. Watson now wanted to see if fear could remain in Albert over a period of time, so Albert was brought home and returned in 1 month. When he returned, he was tested with the same objects and paired with the same loud noises. Albert indeed showed the same strong signs of withdrawal. Watson once again proved that he can condition fear into baby Albert. Watson concluded that phobias were most likely conditioned responses. The little Albert study is extremely important in psychology and other disciplines. It has inspired other important researchers of the past and continues to impact the direction of the psychological investigation today. And blues. Opponent process theory tells you. Okay. So ngayon, ang lumalabas doon na obviously I think second year students no, alam niyo naman na yung kung ano yung experiment kay Little Albert na yan, Jan B. Watson. Now, we won't delve na dyan sa ano na yan, no, sa research na yan, but basically ang nangyari, kinondisyon si Little Albert na matakot sa mga bagay-bagay na furry o mabalahibo katulad ng mga daga, aso, no. Kasi nga ginagawa, pinapares nila yung loud sound na maingay na nakakatrauma, nakakatakot
pakinggan sa hayop na mga furry. So pag nagpakita siya ng mabalahibong hayop o especially yung daga, no, bigla siyang ibabang niya yung tunog ng metal na malakas para parang matakot si Little Albert. So ngayon, eventually kapag nakita siya ng mabalahibong bagay, natatakot na siya, naiiyak na siya. So nagkaroon pa nga siya ng generalization, no? Gina-generalize siya na sa lahat ng bagay na mabalahibo. Natatakot na agad si Little Albert. Now, ano yung punto nito, no? One of the one of the benefit na nakuha natin dito ay yung research natin sa trauma, sa phobia, na pwede mag-stem pala talaga yung mga phobia sa childhood experiences na later on nade-develop na as phobia sa adulthood natin. So, ganun, no? And yung trauma din na, o yung fear response din are learned behavior na natututunan natin yung takot. Na initially, kahit di tayo takot sa isang bagay, kapag na partner yun sa isang nakakatakot na bagay, pwede na nating matutunan yung takot. Learned behavior na siya. 'Di ba? So, ayun yung inaano natin dyan. Ayun yung nakita natin na may risk nga, maraming risk ang ginangyari kay Little Albert. Napaka unethical actually ng research na yon para gawin sa isang baby. But eventually, no, nagkaroon ng benefit pa rin yun. Pero, ayun, pag tinignan natin from an external perspective, sa huli, naging beneficial yun sa mga uh, researchers sa field ng psychology, especially, kahit na yun ay nag-cause ng trauma sa isang bata. Kasi, talaga naman, sobrang trauma din nangyari kay Little Albert. Pero sa huli, naging beneficial pa rin yan sa atin. Pero talagang unethical yan. Next, deception and full disclosure. Ayan. So sa experiment natin, especially, nagkakaroon ng deception. Talagang minsan, di ba, may ganun tayo, no, na lang, na parang, ang tawag din natin, cover up story, no? Relationship between researcher and participant should be as open as honest as possible. Pero in some psychological studies, however, the true purpose of the study is disguise. Katulad sa mga experiment natin, no, may cover up tayo dyan na study. Ay na research. Kunyari, ito lang po talaga. Nagte-taste test lang po tayo ng food. Pero yung pala, ang eksperimento na yun ay yung personality ng rating ng tao kapag umiinom sila ng hot or cold beverages. Okay? So, iba pala talaga. Sabi, APA, as standard, deception and research. So, kailan daw ba pwedeng gawin yon? Sabi ng APA. Sabi nila, psychologists do not conduct a study involving deception unless they have determined that the use of deceptive techniques is justified naman. The study significant perspective, uh, scientific, educational, or applied value, and that effective non-deceptive alternative procedures are not feasible. Halimbawa, hindi talaga uubra kapag sinabi natin sa kanila yung katotohanan. Hindi natin makikita yung talaga resulta ng research kapag ganun. So pag nangyari yun, talagang gumaganap na ng deception. And as we watch the YouTube video ni Michael, no, dun sa Vsauce, dun sa ano, sa ang tawag dito, sa trolley problem, 'di ba, sa trolley problem. Yung trolley, titignan niya kung yun talaga real life no, masasagasaan yung mga tao. So tinignan natin kung ano ba yung gagawin natin doon, ano ba yung gagawin ng mga tao, ano ba yung pipiliin nila pag may masasagasaan, no? So 'di ba kaya nga doon sa part din na yun, dumaan siya sa sa IRB, kinausap niya yung IRB. Okay? So next, psychologists do not deceive prospective participants about the research that is reasonably expected to cause physical pain or severe emotional distress. So, syempre, kung alam naman natin that could damage yung individual, yung mga participants na mamaya physical pain or emotional distress, syempre, hindi natin pwedeng, hindi i-reveal. Kailangan, yung sinasabi natin sa kanina sa information sheet, no, na baka po dito, tanungin po namin kayo ng mga bagay na that could cause trauma. So, ganun. Kailangan, hindi mo yun pwedeng gawing deception na, wow, mali, hindi namin sinabi na tatalungin namin kayo tungkol sa sexual assault experience nyo. So, hindi pwede yun. That's very damning. O, again, nakaka-damage yun sa field ng psychology kung ganun yung mangyayari. Letter C, psychologists explain any deception that is an integral feature of the design and of and conduct of an experiment to participants as early as is feasible.
preferably at the conclusion of their participation, but no later than the conclusion of the data collection and permit participants to withdraw their data. Anong sinasabi niyan? The soonest na matapos yung ah, experiment, the soonest na matapos no, kailangan ma-reveal na agad sa mga participants kung may deception ba kayong ginawa. Kaya nga meron tayong debriefing na tinatawag sa psychology, no? And doon din ano natin, sa forms natin diyan, may debriefing form. Tapos doon din naman sa video ni na Michael doon sa Visos, no? Yung trolley problem, no? Merong debriefing na nangyari after, 'di ba? Nagde-debriefing sila. O ganito po yung nangyari, ganyan po yung ah, ginawa nating experiment, hindi po yung totoo, mga ganun, no? So kasi nga, binibigyan pa rin din natin sila sa debriefing form actually, pag binasa nyo yun, nakalagay pa doon, um, kapag ngayong nalaman nyo na po ang totoong experiment natin, kasi halimbawa may deception, tapos nag-debriefing kayo, sinabi nyo na sa kanila na ito po talaga yung punto ng experiment namin. Kailangan magde-decide pa rin sila doon kung tatanggapin ba nila yung pagiging participant nila o hindi. Alam ba, sabi nila, ayoko nang pong mag-participate kasi parang naloko po ako eh. Pag ginawa nila yun, wala kayong magagawa. Ba, ayoko na po. Ayaw talaga sila kasi pwede nila naloko sila. Kung ganun, again, katulad ng sabi natin kanina, hindi natin sila pwedeng pilitin. Kung gusto nilang i-withdraw yung data nila. Ayoko na po pala. Wala tayong pilitan doon. Hindi sila tatanungin ng dahilan nila. Kasi that's our ethical na pagtrato sa kanila as a person. Kung ayaw nila, ayaw nila. Hindi na natin kailangan hingin yung dahilan. Okay? Hopefully, we understand that. Next natin. Anonymity and confidentiality. Okay. So, anonymity and confidentiality. So, ibig sabihin dito, maintaining anonymity and confidentiality is another important consideration of researcher. Ayan, ang pinapunto lang natin dyan, hindi natin pwede i-reveal yung mga pangalan ng mga participants. Halimbawa, nagkaroon tayo ng qualitative research regarding mga sexual abuse nga. Napaka-sensitive na information. Hindi mo pwedeng kung saan-saan kinukwento yung nangyari sa interview, kung saan-saan binibigay yung pangalan nila. Hindi pwede yun, kailangan sa'yo lang yun. At kung magkakaroon ng reporting, yung mga presentation ng mga research, kailangan yung mga pangalan nila nakatago, hindi malalaman. Kahit yung address, kasi baka may pagkakilala sa kanila, kahit yung location nila, saan sila nakatira, ilang taon, hindi mo pwedeng i-reveal yun. Kasi nga, baka mamaya makilala sila dun sa mga ganong identifying na na yun, na mga information. Okay? So, hindi pwede. Yun lang yung sinasabi dyan sa anonymity and confidentiality. Kasi nga, imagine mo, binigay na niya yung information na yun sa'yo, nirisk na niya yung trauma niya para mabigay sa'yo yung data na yun para magamit mo sa research. Sabay, willy-nilly, nire-reveal mo lang kung sino siya. No? Ay, si ano yun eh. Ganun yung nangyari sa kanya. Di ba, chinismis mo pa? Pag ganun, ay maghanap na po kayo ng iba niyong profession. Hindi po kayo pwede sa psychology, field. So, ayan, yun lang yung mga codes yung mga natin, participant, no? So that's it. Thank you, class. This is the conclusions ng lecture number 2 natin, research ethics or ethics in research. Okay, thank you. I will see you in the next video.